Hindi po tayo nakatali sa araw, sa petsa. Tayo po ay kinikilala natin yung panahon ng pagkasilang ng ating tagapagligtas. Kaya hindi po kalokohan na mag-celebrate ng December, ng Pasko. So mali daw po ba pala mag-practice ng Christmas tree? Opo, kung kayo po yung mga Kristiyano, ito po ay symbol of fertility na isang pagan symbols. So hindi po natin ipinopromote ang Christmas tree. Ayaw nyo i-celebrate ang Christmas, pero yung mga benepisyo ng Pasko, gustong-gusto nyo. Halimbawa, yung bonus at saka yung 13th month pay. Gusto nila yung 13th month pay, pero ayaw nila yung Christmas date. Ang gusto nila yung Christmas bonus. Para naman po tayong hindi partial sa ating Panginoong Diyos na nagbigay ng kanyang kaligtasan at ng kanyang buhay para sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na lagi nagsasabi, nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan at itinutuwid anumang kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi ay nandito po tayo upang pag-usapan natin ang sapagkat tayo po ngayon ay at ilang araw na lamang po ay atin na pong ipagdiriwang ang tinatawag nating Pasko o kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So dahil sa ating pong tema ay Paskong Kristiyano, ito po ay combination ng two words. Anong word po yon? Una, yung salitang Pasko. Ang salitang Pasko ay ang kapanganakan ng Panginoong Hesus na mula sa salitang Pascua, na galing naman sa salitang Latin na Pascha, na hiniram sa salitang Griego na Pascha, nang ibig sabihin ay Passover. Naalala ko po kasi nung araw na mayroong tinatawag na Pasko ng pagkabuhay at Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya po yung Pasko ng pagkabuhay, doon nanggaling yung salitang Tagalog nating Pasko. Now, yung salitang Pasko rin na Philippinized na salitang Christmas, okay, na salitang Kastila, na galing naman sa salitang Christmas, sa salitang Ingles, okay, ay doon po galing yung salita nating Pasko. O kaya ginagamit yung Christmas sa mga non-formal na konteksto. Ngayon, yung term Christmas, nag-originate po sa Old English na Christes Mass, ng meaning ay Christ Feast o Fiesta ni Kristo, na sinasabi rito na nakilala o lumitaw noong 1100s o 11th century, na ang binabanggit po rito ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, yung salita pong Kristiyano. Una natin tinanan yung salitang Pasko. Yung pangalawa naman ay Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano ay tagasunod ng Kristo at naniniwala at sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Putting it together, anong ibig sabihin ng Paskong Kristiyano? Ang ibig sabihin ng Paskong Kristiyano ay ang pagdiriwang ng Pasko sa konteksto ng Kristiyano kaparaanan. Okay? Sapagkat marami pong mga nakapaloob doon sa pista ng tinatawag natin kapanganakan ng Panginoong Hesus, lalo na yung date na December 25. So, pinagdiriwang natin ang December 25, pero sabi nila ito daw po ay galing dahil sa pananampalataya ng mga Roman Catholics. Kasi alam po natin na in-embrace ni Constantine ang Kristyanismo at mula po doon ay naikalat ang pananampalatayang Kristiyano, at ang isa po dito ay yung tinatawag nating December 25 na inaangkin naman na siya pong pinagdiriwang ng Roman Catholic na religion o kaya noong panahon na yun ay ng mga Catholic Christians. So dalawang problema ang gusto po nating makita ngayon bago tayo magpatuloy. Una, ipinagdiriwang ang December 25
na siyang date ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi natin na parang invento o sabihin natin promoted ng Roman Catholics. Now, eto ngayon yung una. Bakit ba talaga pinagdiriwang ang December 25? Ang sabi nila, may problema ang December 25 kasi ito daw, December 25 ay ang pagkilala sa pista na tinatawag na araw o yung tinatawag nating Sol Invictus na naging Diyos ng mga Romans, ng Roman Empire, ng later part ng Roman Empire. Now, sino si Sol Invictus? Sol Invictus mean unconquerable sun or hindi magagapi na sikat o liwanag ng araw. So, ang sabi ng mga historian na nagkaroon ng Kristyanismo sa Rome ay in-incorporate yung Sol Invictus doon sa birthday ni Jesus para unti-unti maialis yung Sol Invictus at mapalitan ito ng tinatawag natin na birthday of Jesus. So, ang proponent nito na history na ito, makikita natin na yung Sol Invictus na kinikilala na December 25 ay ang pagkakilala ng Aurelian Emperor, na Emperor ng Rome na si Aurelian ng 274 AD. At mula doon, nagpatuloy na sineselebrate ang tinatawag nating Sol Invictus hanggang sa dumating si Constantine na Emperor ng Roma. Okay, kaya yung December 25 na si Emperor Constantine ay maging emperor o tinanggap ang legalities ng mga Christians, ginawa niya noong 336 AD na i-celebrate ang kapanganak ng Panginoong Hesus ng December 25. So, galing sa kay Emperor Constantine, sabi sa history at ng ating pong research na yung December 25 ay pagpapalaya sa mga Kristiyano na inuusig ng panahon na iyon at diniklara na noong 336 ang unang celebration ng Christmas na December 25. Later, noong 529 AD ni si Pope Julius ay dineclared yung tinatawag nating Happy Christmas Day. Kaya nga ang greetings natin ay Merry Christmas, nang ibig sabihin ay Happy Christmas. At sinelebrate ito December 25 at dito na po nagsimula na ang Kristyanismo ay nagsiselebrate ng December 25. Ngayon ang tanong, kailan ba talaga pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo po ay walang actual na date na binabanggit ang banal na kasulatan. Kundi ito po'y nabanggit na around 604 BC, ang Panginoon ng Jesus ay isinilang. Wala po itong sabihin natin na exact date at exact months. Kundi ito po ay dahil sa Church in Rome, sinimulang celebrate ang tinatawag nating Christmas noong December 25 at yung emperor na nag-embrace ng Christianity noong 336 AD na si Emperor Constantine. So kaya sa banal na kasulatan ay binabanggit na hindi po December 25, walang eksaktong date, pero may eksaktong sinasabing banal na kasulatan na pagkapanganak o pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan naman natin yung biblical Christianity. Nakita natin kanina kung saan galing yung December 25. Sa banal na kasulatan ay meron naman po talagang tiyak na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong nakasulat sa Matthew 1:18 to 25 at Luke 2:1 to 17. Sabi rito sa Matthew 1:18 to 25, at pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas lalaking matuwid at ayaw na iyag sa madla, ang kanyang kapurian ay nagpasangiwalayan siya ng lihim.
Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay, magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose na sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kaniyang asawa. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng hindi nakilala ay hindi sinipingan. Hanggat ang ating Panginoong Jesus ay naisilang. Sila po ay mag-asawa na by the time, ang kulang na lang ay ang pagsasama, pero bago sila magsama, ay natagpuan si Maria ay nagdadalang tao. At sa kaisipan ni Jose na, teka, mukhang may nakasingit. Plano po niyang hiwalayan si Maria nang hindi ipapaalam sa lahat. Sapagkat si Maria ay pwede niyang akusahan ng pagkakasala ng adultery. At si Maria sa pagkakaalam sa ganong kapalagayan ay pwede pong patayin sa pamamagitan ng pagbato o pagpapatayin sa pamamagitan ng pagbato. Dahil si Jose matuwid na tao, bago pa niya masipingan ang kanyang asawa, ay plano na niya na ito ay hiwalayan. Pero sabi ng anghel, huwag kang matakot sapagkat ang kanyang dinadala ay galing at mula sa Panginoon. Sa Lucas 2:1-17, ito naman ang ating makikita kung anong panahon nangyari ang pagkapanganak o pagkasilang sa Panginoong Jesucristo. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas sa isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria at nagsiparoon ng lahat upang sila magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya sa angkan at lahi ni David, upang patala siya pati na ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak at ang kanyang ipinanganak ang pangalan niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing Dingaon na nangasaparang na nagpupuyatan sa gabi ng kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat naririto, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang nasa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo, ang Panginoon. At itong isa sa inyo magiging pinakandanda. Masusupungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamiang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapas sa langit, ang mga pastor ay nangag-usap o nangag-usapan. Magseparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpuhan kapwa si Maria at si Jose.
at ang sanggol nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay nihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. So, dito nakita natin kung kailan dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Isinilang siya sa panahon na si Augusto Cesar, ang emperador ng Roma. At si Jesus ay sinilang sa Bethlehem ng gabi na kung saan ang mga pastol ay nangagbabantay ng kanilang mga tupa. Ang Pasko sa banal na kasulatan ay masasabi natin sa ganitong kaparaanan upang ating maunawaan. Ang Pasko ay kapanganakan ni Kristo o ni Christ. Christ, the Son of God, okay, came to earth fulfilling God's promise to mankind that foretold sa Genesis 3:15 that the seed of the woman will come. Mga kapatid, ang mga babae po ay wala po silang binhi o seed. Kaya ang pagkabanggit at pagkasabi sa Genesis 3:15 ay ganito, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, sabi sa ahas, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ang propesiya pong ito ay naganap nang ang Panginoong Hesus ay maipako sa krus. Now, kagaya na sinasabi ko kanina, ang may binhi po ay ang lalaki. Ang binhi po sa lalaki nagmumula, hindi po sa babae. Pero bakit siya tinawag na seed of the woman? Kasi nga po, particular itong binhi nito, ito yung word na naging flesh. Ang meron lamang po sa babae ay yung tinatawag nating womb o kaya yung bahay bata. At wala pong seed ang woman. Dahil ang meron lang ang babae, egg cell. So nasaan ang sperm cell? Nasa lalaki. Kaya imposible na ang babae ay magbuntis. Kaya nga itong bati ni Maria sa anghel, paano po ito mangyayari? Hindi pa ako nakakakilala ng lalaki. Meaning, hindi pa po siya nasisipingan ng lalaki na kahit sino man. Kahit ang sabi ng banal na anghel, huwag kang matakot sapagkat ang banal na espiritu lulukob sa iyo. Kaya't ang isisilang mo ay tatawaging anak ng kataas-taasan. So dito po natin nakita that the coming of the Lord Jesus Christ is indeed a miracle because He was called the seed of the woman. Pangalawa, ang Pasko po ay ang pagiging tao ng salita. Sa John 1:1, ito pong ating mababasa at verse 14. Nang pasimula ang verb o berbo. Spanish word ng salitang word o sa English ay word o salita Tagalog, sa Spanish ay verbo. Bakit verbo? Kasi action word siya, ito po ay hindi po siya salitang patay kundi buhay na salita. Kaya ang ginamit ay verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Sa verse 14 ay makikita natin, at nagkatawang tao ang verbo. At tumaan sa gitna natin at nakita namin na kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, the Bible declares that the Word became human and dwelt among men. However, yung kanyang bayan, okay, sapagkat ang Panginoon po ay Hudyo, isinilang siya sa pamilyang Hudyo kay Joseph at saka kay Mary. Pero ang problema po nang siya lumitaw na rito sa mundo at na magsimula ng ministry, sa John chapter 1 verse 12 hanggang 12 ay nakita po natin verse 10 to 12, tinanggihan po siya ng kanyang sariling bayan. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, meaning sa bayan ng Hudyo. At siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya, ng mga Hudyong mamamayan. Datapot ang lahat ng sa kanya tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang magsisisampalataya o nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, ang salita na Diyos ay naging tao. Kaya dito makikita natin yung word ay naging flesh, naging human. Pero sabi nung aklat ng Pilipos ay
ibinaba niya muna, sinet aside muna niya ang kanyang pagiging Diyos. At ang kanyang pagiging tao, ang siyang umiiral, pero gayon din ang kanyang pagiging Diyos ay umiiral lang nandito po siya sa lupa. But He ministered as human, not as God. Though He is God, He became more of human, kagaya ng mga ibang naging pag-aaral natin ng mga nakalipas sa pag-aaral ng mga nakalipas na panahon. Pero ang maganda rito, ang mga bayan niya, tinanggihan siya. Ngunit ang sino raw pong tatanggap sa kanya ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangatlo, ang Pasko ay pagdating ng pamahalaan ng Diyos sa lupa. Si Jesus ang kabuuan o embodiment ng kaharian ng Diyos. So ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay ang pagdating ng pamahalaan ng langit sa lupa. Ang kanyang presence sa lupa ay ang presence ng government ng heaven. Sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Sinilang ang sanggol, pero ang anak na lalaki si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, sabi ng Word of God, ay ibinigay. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging, ito po yung mga title, kamangha-mangha, tagapayo, okay? Makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang siya ibiglang sinilang lang o kaya siya isinilang lang. Kundi ito po ay pagdating ng pamahalaan ng langit sa lupa. Sapagkat ang isa po sa kanyang titulo at binabanggit doon ay ang kanyang kaharian ay walang katapusan. At dito po natin nakita na ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay sabi niya, repent, for the King of Heaven has arrived. Dumating ang pamahalaan ng langit sa lupa sapagkat dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang kabuuan o embodiment ng Kingdom of God. Okay, ngayon ano po hindi ang Pasko? Sapagkat nakita natin ang tatlong presentasyon ko pong ginawa. Ano ang Pasko? Ang pangako ng Panginoon ay natupad. Ang salita ay naging laman at ang pagdating ng pamahalaan ng Diyos sa lupa. So ano ngayon hindi ang Pasko? Sapagkat ito ilang mga bagay na nagaganap kapag kapanahon ng Kapaskuhan. Ang Pasko ay hindi po regalo o hindi pamimigay ng regalo. Hindi po masama ang magbigay ng regalo. Sapagkat ang ating Diyos mismo ang nagbigay ng dakilang regalo, ang kanyang bugtong na anak, mula sa Mateo 2:1 hanggang 11, at makikita din natin dito, ang mga matatalinong hari na naganap sa ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng regalo. Kaya kung tatanungin niyo po ako, masama bang magbigay ng regalo pag Pasko? Hindi po. Pero sana mas maganda, kahit hindi Pasko, sabi nga isa nating kinakanta ay, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Ibig sabihin, kahit hindi Pasko, ay pwede po tayong magregaluhan. So, sa Mateo 2:1 hanggang 11, ganito po ang ating makikita ng ipananganak ang si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes. Narito ang mga pantas na lalaki nagsidating sa Jerusalem mula sa silangan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Bahagi po kasi ng pagkilala sa hari ang pagtinatawag na pagkilala bilang hari at ang isa po doon ay ang pagsamba. At si Jesus ay kinikilala, hindi lamang po kasi siya ay hari because He is God, He is King. Kaya nandito po ang mga pantas. Nang marinig ito ng hari si Herodes ay nagulumianan siya pati ang buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote
ng mga eskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. So bakit sila nagulumihanan? Sapagkat by that time, hindi nila alam na meron na palang isinilang na hari ng mga Hudyo. Pangalawa, by that time, ang hari ay si Herodes. So lumalabas na ito isang threat sa pamumuno ni Haring Herodes na magkaroon ng isa pang hari. Kaya nagtanong si Herodes, saan ipapanganak ang Kristo? Because ang Kristo ay ang hari. At sinabi nila, sabi ng mga saserdote, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang nakapagkasulat ng propeta, at ikaw Bethlehem na lupa ng Huda sa anumang paraan, hindi ikaw ay pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador o ang isang mamumuno na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Na magkagayo tinawag ni Herodes ng lihim ang makapantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ang bituin. At pinayaw niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsipagroon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong niyo sa kanya, ay pag-abigay alam niyo sa akin upang ako na may magkaroon at maparoon at siya ay aking sambahin. At sila pagkarinig sa hari ay nagsiyaw ng kanilang lakad at naritong bituing kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kiraroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay. At nangakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagbukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanyang mga alay, ginto, kamanyang, at mira. At pagkatapos sabi po doon, ay sila nga po ay nangagsisamba kasabay ng pagbibigay ng regalo. Gusto ko lang po ipapansin na sa verse 11, sila po ay pumasok sa bahay. At nakita po nila ang bata at nagpatira pa sa kanya. Okay? So ibig ko sabihin, wala na po sa tinatawag nating Belen o kaya yung sayungib o sa lugar ay sinilang ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat nung siya sinilang ay 2 years ago na ang nakalipas. Kaya sila po ay doon na pumunta sa bahay at kapansin-pansin na hindi po ito sa bahay o hindi po ito sa kuweba o yung tinatawag sa Bethlehem hindi po nakita doon sa tinatawag na sabsaban ng mga hayop, kundi doon na po sa bahay. So, hindi po masama, ulitin ko, magbigay ng regalo sapagkat ang mga pantas ay nagbigay ng regalo. Pero sana, wag lang natin gagawin ito pag-araw ng Pasko at kung meron tayong pagkakataon, magbigay po tayo ng regalo. Pangalawa, ang Pasko ay hindi po aginaldo kasi kostumbre natin bilang mga Pilipino ang nagbibigay ng aginaldo. Hindi po masama ang aginaldo. Pero nawa po sana, magbigay tayo, hindi lang sana araw ng Pasko. Alam niyo po, pagka Pasko, ang mga bata po ay masasaya sapagkat sila'y tatanggap ng aginaldo. Pero sabi ng iba, mas masaya yung nanay ng bata. Bakit? Kasi yung nanay ang kumukumpiska daw ng aginaldo ng bata. Lalo na po siguro kung yung bata yung mga maliliit pa, natural, ay kailangan po itong i-manage o ilagay doon sa savings account ng bata. Pero ang Pasko, sabi nila, ang masaya ay mga bata. Pero ulitin ko po, sasabihin, hindi po lang mga bata ang masaya, maging tayo po na mananampalataya kay Kristo, masaya sapagkat ating nagugunita ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Pasko po ay hindi rin tungkol kay Santa Claus. Now, ang pagdating po ng Pasko, kasi naalala ko nung araw, merong you better not cry, you better not sad, you better not frown. I'm telling you why. Because Santa Claus is coming to town. Alam niyo po, ang babalik po at nangako ay walang iba po, ang Panginoong Hesus, si Jesus Christ. Hindi po si Santa Claus. Bagamat sa nung 270 plus AD, sabi nila ang tunay na Santa Claus si Saint Nicholas. Pero di nagtagal nang dalhin po ang
ang Pasko o Christmas sa Europa, napalitan na ito ni Santa Claus na namimigay ng regalo. Pero si Saint Nicholas, dahil sa mayaman, ay nagbibigay ng tulong at nagbibigay din ng regalo. Kaya lang pagdating po sa Europa, nabago na po. Sapagkat ang lumabas na ay yung lalaking mataba, may balbas na malago at nakasuot ng kulay pula at tumatawa ng ho ho ho. At meron pang tinatawag na hinahatay ang kanyang karawayan ng Rudolph na pinamumunuan ng mga reindeers na pinamumunuan ni Rudolph na red-nosed reindeer. Mga kapatid, ang tunay pong Pasko ay ang ating Panginoon sa Kristo. Nawa, ito pong ating ituro sa ating mga anak. Sa amin po, nung maliliit pang aking mga anak, ay bago po kami maghapunan, ay binibigyan ko sila ng kwento at kasaysayan patungkol sa Pasko. Sapagkat sa panahon po ngayon na moderno na, parang mas kilala pa si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. Huwag po nating kalimutan na kaya may Pasko ay dahil kay Jesus Christ. Nakakalungkot lang na may mga house na decorated ng maraming Santa Claus na punong-puno ng ilaw na walang ipinakikilala kundi si Santa Claus. Mga kapatid, ang sikat po dapat pagdating ng Pasko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Gayon din po ang Pasko, hindi po Noche Buena. Ano ba yung Noche Buena? Ito po yung pagkain na salo-salo na magkakasama ang pamilya. At ito po'y nagaganap sa gabi o 24 ng gabi. Tapos, ayan, bago po mag-Christmas ng 25. Naalala ko po na ako'y maliit pa, ginigising kami na aking nanay at ng aking tatay ng alas 12 ng ating gabi. Alam niyo po, bilang maliit na bata, nagtataka ako bakit kailangang bumangon ng ganoong oras. Tapos sabi ng nanay ko, tatay ko, kasi Pasko na. Oh, sama-sama kaming kakain. Pagkakain, patutulugin na uli. Kaya ginawa ko po, sapagkat ako yung maliliit pa yung mga anak ko, ay maghahapunan po kami. At kinukwento ko na po ang kasaysayan ng Pasko. Hindi na po kami gumigising ng tinatawag na Noche Buena. Okay? Kasi nga po ay sa batang maliliit, naku, mahirap pong gisingin at napakahirap pong bumangon ng alas 12 ng ating gabi o ng umaga ng alas 12. So, hindi po ito Noche Buena. Bagamat masarap ang magsama-samang pamilya na kumakain. Mas maganda po, mas madalas po natin itong gawin habang ang ating mga mahal sa buhay ay kasama pa po natin. Hindi lang pag-araw ng Pasko o kaya bago ang gabi ng Pasko. Ganon din po yung tinatawag nating simbang gabi kasi kultura din natin to. Bahagi po ng Pasko, ang siyam na gabi o siyam na madaling araw na simbang gabi. Ginagawa po ito ng mga nasa pananampalatayang Roman Catholic at maging ng mga Protestante. Okay? Now, maliho ba ito? Ako walang nakikitang mali. In fact, I encourage everyone to attend every time na mayroong worship service. Ngayon, maliho ba ang siyam na gabi? I don't think it is wrong. Maganda nga na naipapakilala natin sa bawat gabi kung ano ang naganap nung araw nung bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ganon, naunawaan ng maraming tao, hindi ang Santa Claus, hindi bagong damit, hindi bagong kasuotan, hindi pagkain, ang tunay na mensahe ng Pasko. Sapagkat ang tunay na mensahe ng Pasko ay ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. So gamitin natin na lahat ng pagkakataon ng ating pamilya ay magkasalo-salo, lalo na pag Pasko ay maibahagi ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ba't tayo nagsa-celebrate ng Christmas ng December 25? Samantalang sa gawing una po, nabanggit natin na ito'y may kaalinsabay na Saturnalia, piyesta ng Saturnalia, ng Diyos-Diyosang si Mitra at ng Sun God, o pati rin si Mitra na Sun God, na sineselebrate ito sa imperyo ng Roma ng December 25. Now, bakit natin ito isineselebrate at tayo po ay nakikiselebrate? Ulitin ko po isineselebrate natin ito sa kontekstong
Kristiyano. Hindi sa konteksto na kasabay ng pananampalataya ng pag-celebrate ng Sol Invictus. So ito pong dahilan bakit natin ito i-celebrate. Ang December 25 ay universally acknowledged ng buong mundo ng mga taong nasa pananampalatayang Kristyanismo. Kaya kung babaguhin mo pa ito at gagawa ka ng bagong edad o bagong date, nakakatuwa at makapagtatawanan ka. Baka tanungin niyo po ko, bakit ang Eastern Orthodox January nila 6 ginaganap ang Christmas? Tayo po ay sumusunod sa Gregorian calendar. Ang Eastern Orthodox sumusunod naman sa Julian calendar. Kulang po ito ng araw, kaya tayo po kinumpleto na sa Gregorian calendar, kaya sila ay umaabot hanggang January 6. So, tayo po universally acknowledged na sapagkat naikalat na po ito sa lahat ng bahagi ng mundo ang December 25. Kaya parang ganito, meron na po tayong gawang gulong. Huwag na po tayong mag-imbento pa ng kwadradong gulong. Nakakatuwa at pagtatawanan ka, naggumawa ka pa ng kwadradong gulong. So parang ganun din po ang Pasko. So, December 25, totoo pong may sinilang na Panginoong Jesucristo. Pangalawa, we celebrate Christmas not because on date. Dahil biblically, wala pong exact date, pero alam po natin, He was born 624 BC. Pero yung exactong date, wala po. Kaya, sinicelebrate natin ang December 25, sapagkat ang sinicelebrate po natin ay yung espiritu ng Christmas. The coming of the Savior or a Savior was born. Pangatlo, we are not to be judged by seasons and by days. Colossians 2:16 and 17. Ito po ang nakalagay. Sino man nga ay huwag umatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Bagamat ang binibigyan din po dito ay mga kapistahan sa bansang Israel. Pero gusto ko pong mapansin ninyo yung buwan o araw. Hindi po tayo nakatali sa buwan o araw. Kaya, dahil wala naman nung nabanggit at universally acknowledged ang December 25, bakit po hindi tayo sumabay? Sapagkat totoo namang may ipinanganak na Kristo, sapagkat kinikilala ng December 25 ay kapanganakan ng tagapagligtas. Sabi rito, verse 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang kapuspusan o katawan ay kay Kristo. So maliwanag, bakit tayo nagsa-celebrate ng December 25? Because of Christ. Not because doon sa mga pagan practices o pagan, tawag natin, festival or celebrations. So it's time to unite, number 4, your family during Christmas. Ginagawa po kasi ng iba na ito'y parang family reunion. At ang maganda rito, may papaliwanag natin sa kanila at maibabahagi ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat ay ang kaligtasan po ay maibahagi natin sa ating pamilya. Christmas is the time of the Savior and of the King. So maganda, maghari po ang ating Panginoong sa puso, sa buhay ng bawat tao at ng bawat pamilya. Kaya ang challenge po natin ito. Totoo nga po na maraming nakapaloob na selebrasyon sa panahon ng December 25 during the Roman Empire o ng period ng Roman Empire. Yung Saturnalia, sa celebration kay Saturn na fertility god at fertility festival. Kay Mitra at saka kay Sol Invictus na Diyos ng no-romance na araw. Mga kapatid, ano man ito kagulo o ka-complex, isa lang pong ating paniniwala at ang pananampalataya nakapokus po sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maganda bilang Kristiyano, tayo po'y nakapokus sa selebrasyon ng December 25 ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsilang ng ating tagapagligtas. So ito po ang mensahe natin gusto ipaabot ngayong gabi. Mag-celebrate po tayo. Pero pinakamaganda,
Kung nagbibigayan tayo ng regalo, huwag nating malimutang bigyan yung tunay na may celebration ng birthday, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ang the best gift na may bibigay po natin sa Kanya ay ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating buhay. Napakaganda. Tinanggihan po siya ng kanyang sariling bayan. Pero siya naman natatanggap sa Kanya ay magiging mga anak ng Diyos. Ito po ang magandang regalo ng Diyos sa atin, na tayo ay maging anak ng Diyos, magkaroon ng eternal life through the Lord Jesus Christ. Ito po ang Paskong Kristiyano. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. May nagtatanong po sa inyo na pwede bang magkaroon ng Christmas decoration? Ako po, pwede sa naman sa akin, wala pong bawal. Except yung talagang alam nating mula doon sa pagan practices. Yung tala, ang Panginoong Hesus ay dumating po, merong lumitaw na bituin. So kung meron kayong mga star, for me, it's okay. Belen, I think it's okay. Kasi pinapakilala at pinapaalala po sa atin doon, nagre-remind na meron pong Panginoong Hesus na dumating. At may mga pantas na dumalaw po sa Kanya at sumamba at nagbigay ng regalo. Christmas lights, kung ang ibig sabihin ay ang liwanag po ng ilaw ay walang iba, kundi simbolo ng Panginoong Hesus. Basta po hindi nagdadala ng commercialized Christmas, I think it's okay. Santa Claus, ang Santa Claus po ay, wala po si Santa Claus ang Panginoong Hesus ay isinilang. Kaya si Santa Claus ay sa atin po na Kristiyano, hindi po tayo dapat merong Santa Claus. Baka naman yung iba, Christmas tree. Yung Christmas tree naman po ay wala din pong nabanggit diyan sa banal na kasulatan. Ang Christmas tree ay ginagamit po sa festival, yung sa tinatawag na Yuletide season. Na nung wala pa ang Pasko, meron ng Yule Festival. Ang isa po doon ay naglalagay sila ng mga disenyong mga puno sa mga pinto para sabi ay pampaalis ng witchcraft. So, pag tiningnan po natin, ang paggamit ng Christmas tree ay paganism. Ganon din po si Santa Claus na napalitan si Jesus Christ, so hindi po maganda na magkaroon ng Santa Claus. Tandaan natin, the reason for this season is none other than the Lord Jesus Christ. Okay po? Paano po nalaman ng mga magi o wise men pinanganak ng Maria? Okay, ang tanong ay paano raw po nalaman ng mga wise men o magi na mayroong pinanganak na hari ng Hudyo? Nabanggit nga po kasi kanina na mayroong talang lumitaw sa silangan. That is, ibig sabihin, mula sa silangan, mula doon sa bansa na pinagmula ng mga wise men. Matatalino po sila kasi napakalayo ng kanilang lugar, nalaman nila na may isinilang na hari ng mga Hudyo. Possibly because they are hearing the prophecy regarding the coming of the Messiah mula sa book of Isaiah o kaya sa book of Micah. Pero mostly, possibly, in the book of Isaiah na isisilang ang isang tagapagligtas o ang isang Kristo. Kaya nung makita nila 2 years na nakalipas, naglakbay po sila 2 years. Sapagkat na makita po nila ito, nagsimula na sila mag-travel. At ang kanila pong by means of travel ay hindi po eroplano o barko o mabibilis na sasakyan, kundi ito po ay sa pamamagitan lamang ng pagsakay sa kamelyo. So, bakit tinawag itong 3 wise men? Actually, hindi po sila 3 lang. Marami po ito. It so happen na yung kanilang regalo ay gold, myrrh, and frankincense na parang 3, kaya po binibilang ng iba na 3 lang. Actually, sa Bible po, wala silang pangalan. Baka tanungin niyo po ako kasi sa Pasyon, meron po silang pangalan. Si Baltasar, ang isa po doon ay kilala ko na si Baltasar. Okay? Wala po silang pangalan. Ang pangalan lang po ay ang Pasyon. But regarding sa Bible, wala pong pangalan ang mga wise men. So, ang binigyan lang ng diin
They are very wise. Kasi si Herodes na mismo nasa kinalalagyan niyang lugar, isinilang ang Kristo ay hindi pa niya alam. Ang pangalawa, hindi naman po talaga siya intensyong sumamba, kundi para ipapatay because noon pa man ay yung tinatawag po nating struggle for political power or struggle for power, nangyayari na po. Kaya nang babalaan ng anghel yung mga wise men, hindi na po sila bumalik sa kay Herodes, ay ang ginawa po ni King Herodes, yung lahat ng mga bata doon, 2 years old down, ay kanya pong ipinapatay sa Bethlehem. Kaya nakakalunos po, nagkaroon ng massacre ng mga bata doon sa lugar po na yon ng Bethlehem dahil sa ayaw ni King Herodes na mayroong papalit at aagaw doon sa kanyang trono. Okay? Sige po. Wala pa po bang kalendaryo ni pinanganak ang Panginoon Jesus? Ang tanong, wala pa raw bang kalendaryo? Ang binanggit lang po sa banal na kasulatan ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan po natin, ang Panginoong Jesucristo ay pinagbuntis, pag tinignan po natin sa mga buwan ng tinatawag nating Tisre o sa Hebrew calendar. Meron na po silang Hebrew calendar nung mga time na yon. Okay? Meron na pong Hebrew calendar. Bakit po sila may Hebrew calendar? At meron na rin pong calendar na tinatawag na Julian at saka Gregorian. Kaya lang, hindi po talaga naisulat kung kailan talagang anumang panahon. Pero meron pong Hebrew calendar nung time na yon. At kung titingnan po natin, ayon sa pag-aaral ng iba, si Jesus daw po ay pinaglihi ng bandang mga March. Okay? Pagkatapos ng 6 na buwan na tawag dito na si John the Baptist ay ipagbuntis. 6 months after na ipagbuntis si John the Baptist, so mga September. Kaya possible si Jesus daw ay pinagbuntis ng mga March. Okay? Kaya ang malaking possibility sapagkat from March, pag bumila ka ng 9 months, magpo-fall into December. Kaya lang, yung September po na yon na month of Tisri, okay, sa Hebrew calendar, on the 7th day or on the 10th day, kaya parang babagsak na parang December 10. Kaya lang, dahil sa December 25, wala po talagang exact date ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero pwede nating sabihin, mula do sa time ng Yom Kippur at sa pagbubuntis kay John the Baptist, 6 months after, magka-count tayo ng 9 months, babagsak po talaga ng mga gawing December. Pero wala pong exact date ang gawing December. So yun po yung ating kasagutan kung habang wala pa po si Brother Rasha at binabanggit po sa akin dito ang mga katanungan. Yan po. Ano po yung iba na alos na ba yung celebration ng December 25 at least celebrate ang Pasko? Okay, doon sa mga ayaw po, sabi nila na paano yung hindi nagse-celebrate ng Christmas? Lahat naman po tayo ay mayroong rights kung gusto mo o ayaw mo. Kaya lang sabi ko po kanina, tayo mga Kristiyano, bakit tayo nagse-celebrate? Kasi naniniwala tayo na mayroong Kristo na isinilang. So hindi yung date ang ating isineselebrate. Okay? At hindi rin yung months. Kundi yung katiyakan na mayroong isinilang na tagapagligtas. Dahil dito, mapaalad po tayo na kinikilala natin na mayroong tagapagligtas. Nakakalungkot lang po, hindi nila sineselebrate yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, pero yung kanilang birthday, sineselebrate nila, o kaya yung birthday ng kanilang leader. So, yun pong nakakalungkot. Okay? Ako po, bilang isang manggagawa ng Panginoon, bilang pastor, may mga time na busy po ang schedules. At bagamat ang akin pong kaarawan, natatamaan na mga business ng aking schedule, dinidelay ko po, o kaya ina-advance ko ang aking birthday, alang-alang sa aking pamilya. Kasi hindi po yung day ang mahalaga. Ang mahalaga na ako'y sinilang at magse-celebrate kami ng aming pamilya. Ngayon,
Kung ayaw po talaga ng iba, ang gusto nila yung exact date. Ang tanong po ay ganito, anong exact date po talaga ang gusto nyo i-celebrate? Wala po talaga tayong exactong date na ma-celebrate. Kasi sabi ko nga kanina, magiging katuwa-tuwa, katawa-tawa tayo kung tayo po ay nag-celebrate ng hindi universally acknowledged o universally known. So wala pong masama kung ang December 25, sabihin natin na ang nag-promote niyan ay ang Roman Catholic sa pamumuno ni Pope Julius. Okay, hindi mo masama sapagkat totoo po na mayroong isinilang. Okay, kaya yung ayaw mag-celebrate, ay nasa kanyo po yung kung ayaw mag-celebrate. Kaya lang nakakalungkot naman, no? Kasi ayaw nyo i-celebrate ang Christmas. Pero yung mga benepisyo ng Pasko, gustong-gusto nyo. Halimbawa, yung bonus at saka yung 13th month pay. Gusto nila yung 13th month pay, pero ayaw nila yung Christmas date. Ang gusto nila yung Christmas bonus. Para naman po tayong hindi partial sa ating Panginoong Diyos na nagbigay ng kanyang kaligtasan at ng kanyang buhay para sa atin. Kaya sa akin po, kung ayaw nila, sa kanila po. Kaya lang nakakalungkot. Kaya nga po, ang tawag nila ngayon, dahil sa hindi naman po lahat ay Kristiyano, ang batian po nila ay Happy Holidays. Pero kung Christian ang kausap mo, at kinikilalang December 25 o kilakilalang may Pasko, you can greet them Merry Christmas. Pero kung halimbawa Muslim, Happy Holidays kasi hindi sila kumikilalang December 25 o kaya mga Iglesia ni Cristo, MCGI, well, Happy Holidays. Okay? Pero yung mga totoong Kristiyano, you can greet them Merry Christmas, meaning pista ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. So mali po pala ang mag-practice ng Christmas tree for clarification lang. Ay, opo, may tanong po dito na, so mali daw po ba pala mag-practice ng Christmas tree? Opo, kung kayo po yung mga Kristiyano, ito po ay symbol of fertility na isang pagan symbols. So hindi po natin ipinopromote ang Christmas tree. So anong pinopromote nyo? Pwede po yung mga ilaw na pwede nating sabing simbolo ng liwanag sapagkat ang pagdating po ni Jesus ay ang pagdating din ng liwanag. Okay? Kaya nga po yung iba, hindi nagse-celebrate ng Christmas. Ang sineselebrate nila yung Hanukkah, na kung saan ang panahon ng liwanag o ilaw ang kanilang sineselebrate. So sa atin po, ulitin ko, hindi po tayo nakatali at nakagapos sa mga simbolo. Ang importante sa mga decorations na atin pong ipinapakita, na ipapakita po natin ang tunay na mensahe ng Pasko. So ang tunay na mensahe ng Pasko, pagdating ng Panginoong Jesucristo, sa akin po ito yung posible na pwede natin gawing Christmas decors. Yun pong mga parol. Okay? Pero nawa, hindi po ito maging simbolo ng commerciality kasi pag marami ng ilaw, mga mall, Santa Claus, commercial. Ay mga kapatid, ang Pasko po ay nakita ko na panahon na tumataas ang kriminalidad. Sapagkat nakakalungkot po, nakakaawa ang mga taong walang pera. Sapagkat ang panahon ng Pasko ay panahon ng paggastos. Paano yung walang pera? Kagaya ko po nung araw na ako'y bata pa, sapagkat kami po ay mahirap lang, kaya kung di po sa susunod taon, kalahati ng aking kasuotan ang bago. Minsan lamang po ako naalala ko na nagsuot ng bago lahat. Kaya nalulungkot po ako pag hindi bago lahat eh. Ipaunawa po natin sa ating mga bata, kay bago o hindi ang kasuotan, may pagkain o wala, may pagsasalu-saluhan, ang mensahe ng Pasko ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Si Santa po ba at Satan ay isa lang po kasi pag inayos ang mga letters, nagkapareho po. Okay, si Santa daw ba at saka si Satan ay iisa. Magkaiba po sila. Si Satan po, ang dating si Lucifer na naging fallen angel. Si Santa Claus ay inventions galing sa Europa na nagbibigay ng regalo sa panahon ng bisperas ng Pasko. Sapagkat ito po isa sa celebration na ginagawa sa Europa regarding kay Santa Claus na nagsasabit po ng mga medyas sa bisperas ng Pasko. Mga kapatid,
nung bata pa ako ay ganun din po ginawa ng aking mga magulang. Pero nung nagising ako sa katotohanan, I found out na yung nag-aangkin o kumakatawang na Santa Claus, walang iba pala kundi yung aking mga magulang. Naalala ko yung kantang I Saw Mommy Kissing Santa Claus kasi si Santa Claus, yung asawa niya, na namimigay ng regalo sa kanyang mga anak. Kaya po sana wag nating gisingin o ipalaki ng ating mga bata sa maling aral regarding Santa Claus. Ang ipakilala natin sa kanila ay ang Panginoong Hesus na tunay na nagbibigay ng regalo. So, doon sa tanong na pareho ba si Santa Claus at saka si Satan, magkaiba po sila. Pero para sa iba, si Santa Claus ay nag-i-impersonate na si Satan para daw yung mga tao mailayo kay Jesus Christ pag dumarating ang kapanahunan ng Pasko. Pero sa akin po, hindi po sila iisa, magkaiba po sila. Kasi invention si Santa Claus sa Europe, samantalang si Satan ay ang Lucifer na angel na naging si Satan mula doon sa langit na nilikha po na anghel ng ating Panginoong Diyos. So yun po ang ating kasagutan doon sa katanungan na yon. Sino po ba ang nag-ependo kay Santa Claus? Yes, bro. Nawala kaya meron mga tanong itong kasama ko na sinasagot ko na. Yes, sa'yo na ngayon ang platform. Meron tayong mga ilang tanong dito, bro. At dito tayo sa question. Shout kay Virgilio Reyes. Ayan. Ito tapos na ba ito, bro? Paano mo nalaman na mga magi o wise men yeah, nasagot ko na yan kasi Ayan. nga dumating yung star from the east na kanilang sinundan. Okay? Itong Pero mga ilan dyan na nasagot na natin kasi dinikta na lang sa akin nung aking kasama rito sa Ayan. sa pagpa-podcast. Okay. Oo. Pero meron yatang ilan pa eh. Dito sa ano, bro, sa usually kasi, bro, sa mga taong may Pasko, mayroong Christmas sa kanila, isa sa mga sikat na nag-feature nito ay si Kuya Kim patungkol doon sa Christmas nga na hango daw ito kay Sol Invictus. Gaano ba ka totoo ito, bro? Yung sinasabi niya na December 25, at totoo na mayroong tinatawag na festivals yung sa Saturnalia, kay Mitra, tsaka kay Sol Invictus. Totoo yun, base dun sa research, kung titingnan natin, talagang lalabas na mayroong ganoon. Pero kahit na sabihin natin mayroong ganoong komplikadong date ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, meron pa ring isinilang na Kristo. Okay. Pero yung sasabihin nila na kasi malamig na sa Israel at nagyeyelo, I think ang alam ko malamig pero hindi nagyeyelo. Kasi nabanggit ko kanina, yung Yom Kippur ng panahon na si Zacarias naghandog ng tinatawag natin na susunugin at pumasok sa doon sa Holy of Holies, yun ay mga buwan ng September. So yung Tisre na buwan ng Hebrew calendar. Tapos 6 months after noon, mula nung siya ay umalis, mga month of March, nabuntis na ng time na yon si Elizabeth. So ang celebration ng Yom Kippur on the 10th day ng month ng September o ng Tisre. So lalabas no na mga March, okay? So September 10 to March 10. Tapos mula doon nang si Jesus ay ipagbuntis ni Mary, 6 months nang buntis si Elizabeth. Kaya kung bibilangin natin, lalabas na December nga. Sa counting o about mga December 10. So, kasi wala namang binanggit na date talaga ang Panginoong Hesus na isinilang. Kaya ang alam natin, may isinilang na Kristo, na isinilang tagapagligtas ng buwan ng March. But regarding doon sa binanggit ni Kuya Kim, yung celebration ng mga pagan celebration sa Roma, totoo yun. Tapos ang sabi ay kinonvert daw into Christianity. Naniniwala ako na meron akong isang na-research na bago di-celebrate ang Sol Invictus, I think
isang Christian o isang early church leaders, early church fathers, sinabi doon i-celebrate ang Christmas ng mga bandang December 25. So nalimutan ko yung kanyang pangalan pero meron ng research na bago mag December 25, ang mga Kristiyano noong mga panahon na yon, 100 kasi 275 yung Sol Invictus sineselebrate. 100 AD, isineselebrate na ang Christmas. So, yun lang bahagi ng totoo kay Kuya Kim, yung merong celebration ng pagan practice. Yes. Merong tanong dito si Brother James Antula ng Islam. Ayan. Mr. Speaker, halimbawa po, February 10 ang birthday mo. Papayag ka ba na sa December 25 pagdiwang ang birthday mo? Isa pa, tama po ba kayo sa December 25 meron talagang isinilang yun ang mga Diyos ng mga pagano? Mismo Okay. nga sa The Catholic Encyclopedia sinabi, the actual date of birth of Lord is unknown. So bakit ka mo ipagdiwang ang karawan ni Jesus kung hindi mo pala alam ang eksaktong taon kung kailan isinilang? Di ba kalokohan yan? Unang-una, hindi po yun kalokohan. Kung nakinig ka sa aking pagkakapaliwanag why we celebrate Christmas, I think nakatanggap ka na doon ng karunungan. Wala nga sinasabing banal na kasulatan ano ang eksaktong date. Dahil sapagkat ito recognized universally, totoo namang maisinilang, hindi po tayo nakatali sa panahon, hindi po tayo nakatali sa date. Actually, kung gusto nyo i-celebrate kahit anong panahon ng Christmas, pwede. Kaya lang, magmumukha naman tayong katawa-tawa. Bakit po tayo pumapayag ng ganon? Kasi nga po universally recognized, bakit di natin kilalanin? We celebrate not the date. We celebrate the spirit of Christmas. What is the spirit of Christmas? The birth of our Lord Jesus Christ. Na yung una mong tanong, halimbawa February 10 ang birthday ko, papayag ba ako na isa-celebrate ng ibang buwan? Bakit hindi? Kung sa panahon naman ng February na birthday ko, meron akong karamdaman na wala akong lakas para mag-celebrate. Malamang ang mga tao, hindi ako ipagse-celebrate, kundi hihintayin muna akong gumaling. Pangalawa, importante po yung buhay, hindi yung date. Kaya kung sasabihin natin isang malaking kalokohan, hindi po. Mas malaking kalokohan kung alam mong isinilang ka nang hindi mo ise-celebrate. But regarding kung i-advance mo o i-delayed mo, nasa sa iyo yan. Lahat po tayo ay merong karapatan. Sabi nga ni Pablo, nasa atin ang kapangyarihan. We can make a choice, we can make a decision. Ngayon, kung meron nung malaking kadahilanan, bakit hindi mo muna i-delay yung celebration ng iyong birthday? Kaya, ulitin ko po, hindi po tayo nakatali sa araw, sa petsa. Tayo po ay kinikilala natin yung panahon ng pagkasilang ng ating tagapagligtas. Kaya hindi po kalokohan na mag-celebrate ng December ng Pasko. Dito din kay Gina Esteban. Good evening po, Bishop. Si Santa po ba ay at Satan ay isa lang po? Kasi pag inayos kasi ang mga letters, magkapareho po, nagkataon lang po ito. Oo nga naman Santa. Meron pelikulang ganyan Dear Satan Sumulat yung bata kay Santa, namali siya ng pag-spelling nang naiilagay niya ay Dear Satan. At doon sa pelikula na yun ipinagbawal po ay sapagkat pinopromote ang mali. Okay, nagiging tama ang mali. Si Satan at saka si Santa, hindi po sila iisa. Si Satan ay si Lucifer na naging angel. Okay? At si Satan naman, invention sa Europa. Kaya hindi ko mo yung mga spelling ng letter, Santa, Satan pare-pareho ay isa. Hindi po. Bunga lamang po ito ng ating mayamang imahinasyon. So magkaiba po. Si Satan ay imahinasyon na nagbibigay ng regalo. Si Satan ay si Lucifer na anghel ng Diyos na nagrebelde sa kalangitan. So, yun ang ating kasagutan. About sa mga Christmas tree or Christmas lights or mga decoration about Christmas.
Para sa iyo ba, is it okay lang or mali ba ito? Yung Christmas decor like yung mga ilaw, kung ang mensahe noon ay ang liwanag na walang iba kundi ang representation ng the Lord Jesus Christ, sa akin walang mali. Lalo tigit sa lahat, kung yung star ang ating gagawing pinaka-decor, symbolizing of the coming of the Lord Jesus Christ, na nakita ng mga wise men na sinilang kasi ang tala. Ngayon, yung Christmas tree, pagan kasi ang simula ng practice nun, galing sa Europe, galing din sa Germany, lalo na sa Germany, na ang pinapakilala ay fertility. And at the same time, ginagawa yan bago nagkaroon ng Pasko na nag-celebrate sila ng paglalagay ng Christmas tree sa mga pinto o dinidekorasyonan, wala pa si Jesus. Pagan kasi ang originality nito. So siguro yung Christmas tree at saka si Santa Claus, hindi ako agree na ilagay natin na dekorasyon bilang simbolo ng Pasko sa ating mga bahay. Because we are inviting the work of Satans o demons kasi pagan ang pinagmulan ng Christmas tree. Gayon din ang invention kay Santa Claus na inaagaw niya yung pwesto ni Jesus. Kaya makikita natin na ang Pasko, pag may Christmas, may Santa Claus, lumalabas na it's a commercialized Christmas. Hindi ito ang tunay na mensahe ng Pasko. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Okay, another question bro, sa isa sa mga kaugalian ng Pinoy ay magkaroon ng mga bilog-bilog na something sa Okay. Christmas. This is very popular also, and parang ano siya na parang na-upgrade siya ba. Every Christmas meron akong nakikitang mga gumagawa dito, mga feng shui and something na merong nilalagyan ng itlog or yung coin, parang para siyang gold coin ba yon, or anong masasabi mo sa mga ganyan na parang pampaswerte daw or Oo. ano? Actually, pagka ganun po, lumalabas na practice ito ng mga Chinese, yung mga bilog-bilog. Lalo na pag mag-New Year, kailangan may bilog-bilog ka sa bahay sapagkat simbolo daw ito ng pananalapi o pera. Sa akin naman, di ba mas maganda kung kwadrado? Kasi yung bilog-bilog, barya yun eh. Di gawin natin kwadrado para talagang perang papel. Alam niyo po, ito po paniniwala na suswertihin ka. Ang pinagmulan din po noon ay pagan belief or practice. Okay? Sa akin po, ulitin ko po, pinakamaganda, yung ilaw, yung Christmas lights, o kaya yung bituin, o kaya yung Belen, para lalong magpaalala sa atin ng Pasko. Patungkol sa bilog-bilog, pagan po ang pinagmula noon at ang pagnanasa noon, magkaroon ng swerte. At alam nyo po, ang swerte o lucky o yung luck, ang binibigay po sa atin ng Panginoon, hindi po luck, kundi blessings. And in fact, the moment you found the Lord, you are already a blessed person. Hindi po natin kailangan ng luck, ang kailangan po natin ay ang blessing. At ang blessing po ng Panginoon, mula noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nyo po kailangan ng bilog-bilog para pagpalain ng Panginoon. You are already and indeed a blessed person. Okay. How about yung sa naman bro, yung during December 24, naghahanda yung mga tao ng kung ano-ano, like talagang napakadami, talagang parang casual na meron talagang birthday ba na may cake pa, may something. Is it ba na may handa? Yun eh. Parang ganun, may handa. Tradisyon natin yun eh. Oo, tama. Tradisyon natin yun bilang mga Pilipino. Again, kung pupunta tayo sa biblical point of view ng Christmas, walang celebration, walang kainan. Okay? At walang bigayan of exchange gift. Ang nakita natin, sinilang lang si Jesus sa pasabsaban. Pero kung gusto natin mag-celebrate, gaya ng nabanggit ko kanina, na ginagawa namin nung ako'y bata pa, ang aking mga magulang, nagkakaroon kami ng tinatawag na Noche Buena. Okay. Hindi ko alam, bro, Rasha, dyan sa lugar nyo, sa gawing Mindanao, kung meron kayong Noche Buena. Pagka New Year naman, Medianoche.
Sa akin po, wala pong mali sa bagay na yun. Kasi it's time na ang pamilya magsama-sama, na magsalo-salo together. Pero huwag kalimutan na basahin o ikwento kasaysayan ng Pasko kung magsasalo-salo. Kasi baka mamaya handaan lang ang na-celebrate. Hindi na-celebrate yung tunay na mayroong kaarawan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nabanggit ko kanina ako nung bata pa yung mga anak ko, maghahaponan kami pag-araw ng yung tinatawag na bisperas. So bago kami maghapunan, babasahin ko na sa banal na kasulatan, magpapasalamat kami ng aking mga anak at kung meron tayo na kami umawit bilang pasasalamat at inaawitan din naman namin ang ating Panginoong Hesus ng happy birthday sapagkat siya po talagang may birthday sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi tayo yung nagse-celebrate na nag-enjoy na nalimutan yung tunay na mensahe at tunay na dahilan bakit may Pasko. Okay, another question, bro. Kasi na-question din ito ng kaibigan ko. Hmm. Yung mga taong nangangaroling sa bahay-bahay, should we give them something na usually pera yan? Tama ba? Or should we deny them na ano bang sasabihin natin sa kanila? Okay. Paano ba ano yung mga taong nangangaroling? Okay. Again, kultura natin at tradisyon natin na pagkapasko nangangaroling, humihingi ng financial assistance o help. Sa akin, kung ako tatanungin mo, ito naman yung pagkakataon na makatulong sa mga nangangailangan. Karamihan kasi sa mga nangangaroling mga bata na mga bata na nagtitipon, na bumubuo ng kanilang grupo, tapos makita na lalo kung may ilaw ka, ay may pera ito. Mga ngaroling sila. Sa ganang akin, hindi naman masama yung ang mga bata, bigyan natin ng cash kung may maibibigay ka. Kung wala kang maibibigay na cash, dito sa amin, sa lugar dito, ang sinasabi namin patatawarin po. Ayan. O kaya sinasabi ni iba, balik na lang kayo sa mismong araw ng Pasko. Kasi yung mga bata, gagabi-gabihin ka pag alam na nakatanggap ng pera sa'yo. Kaya sasabihin na lang namin, balik na lang kayo doon sa bisperas. At doon naman kami nagbibigay ng regalo o kaya ng cash sa mga bata. Opportunity din naman natin na paligayahin ang mga bata at makatulong sa mga nangangailangan. Yung iba naman ginagawa itong fundraising. Kasi sabi nila, pagkakataon na kumita at yung aming project ay mabigyan ng financial na pondo. Sa akin, bro, sama doon. Okay, kung may maibibigay ka, salamat. Kung wala, di sabihin mo lang, wala po kaming cash. Pero sa panahon ito, mahirap tumanggi kasi ito yung pagkakataon para tumulong sa iba at pagkakataon din naman yung ibang nangangailangan na humingi ng tulong sa mga nagbibigay na bukas ang palad. Marami ditong nagtatanong, bro, patungkol kay Santa Claus. Isa dito si dito si Canosa Pele, sila yung parang parang kasi pag sinabing Christmas, parang automatic nandun din yung Santa Claus pa. Ano ba yung parang paano ba daw, parang sino ba daw yung nag-imbento nito, or is it ano ba daw parang sa Christian recognized as this Santa Claus? Hindi ang Christianity o ang Word of God ang nag-imbento sa person ni Santa Claus. Ito ay na-imbento sa Europa nung dumating ang Kristyanismo sa Europe. Dahil ang pinagmulan ng paniniwala ni Santa Claus ay si Saint Nicholas. Kaya parang San Nicolas, Santa Claus, parang ganon. Pero ito po invention lang. Kaya si Santa Claus ipakita na nagbibigay ng regalo. Yun nga ang mali. Parang mas kilala si Santa Claus kaysa kay Jesus pag magpapasko. Kaya napakaganda po sa ating mga magulang na ipakilala natin ng Pasko talaga ay hindi si Santa Claus. Kasi maging ngayon sa mga mall, makikita natin ang mga nandodoong mga symbols na ipinapakita ay si Santa Claus, na talagang mas binibigyan ng highlight si Santa Claus. Kaya sa pag-usod ng panahon,
natabunan yung tunay na mensahe ng Pasko. Nawa bilang mga Kristiyano, gisingin po natin ang katotohanan na ang tunay na mensahe ng Pasko ay si Jesus Christ, hindi po si Santa Claus. Kaya i-eliminate natin unti-unti sa buhay at isipan ng mga tao. Kaya lang, marami mga tao hindi kilala si Lord, mas kilala nga si Santa Claus. Kaya hanggat may pagkakataon po mga kapatid, ipakilala at ipaunawa natin sa maraming tao. The reason for the season is none other than the Lord Jesus Christ. So yung ganung kalagayan, Bro Rasha, hindi natin agad basta maiaalis ngayon eh. Kaya tayo bilang Kristiyano, ang i-promote natin ay yung Paskong Kristiyano. Last question ko, bro. Patungkol dito sa mga ilang mga iglesia na hindi sang-ayon sa taunang Pasko, kundi para sa kanila dapat ang Pasko ay araw-araw. So, ano yung comment nyo sa mga ganun na dapat daw araw-araw Pasko? Oo. Siguro ang ibig nilang sabihin ay yung mensahe ng Pasko gaya ng pagpapatawad, pagmamahalan, pagbibigayan. Yun naman ay talagang pwede natin gawin araw-araw kasi maya't maya may mga tao nagkakamali o nagkakasala sa iyo, dapat mong gawing lagi araw-araw magpatawad. Okay. Pero kung sasabihin nilang dapat yung Pasko araw-araw and referring to the birth of Jesus Christ, naku, mahirap yun. Kasi kung araw-araw magse-celebrate ka sa tradisyon nating mga Pilipino, di araw-araw mag-aaginaldo ka, magbibigay ka ng regalo, araw-araw merong bonggang kainan. Siguro ang pinasabi nilang araw-araw, yung mensahe ng Pasko, yung espiritu ng Christmas, gaya ng forgiveness, happiness, celebration, lagi nating isuot, lalo na yung spirit of joy and celebration. But regarding sa kaarawan ni Lord, parang ganito, ako may birthday, alam ko ikaw bro, gusto mo bang araw-araw mag-celebrate ng birthday? Siguro ako naniniwala, nako, baka mahirap at mamulubi ka pag araw-araw magpapakain ka at magse-celebrate ka. Maganda rin naman kung araw-araw bibigyan ka ng regalo. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng mensahe ng araw-araw. It means the message and the spirit of Christmas. But once a year, celebrate po natin, huwag natin kalimutan ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, siguro last statement na lang, bro. Mga kapatid, ang Pasko, wala po talagang eksaktong date na binigay ang banal na kasulatan. Hindi man po nabanggit ang eksaktong date, ay hindi naman nangangahulugan na hindi tayo magse-celebrate. Ngayon, ang importante po, kinikilala natin na mayroong tagapagligtas. At least once a year, binigyan tayo ng pagkakataon na ma-celebrate. Bakit natin dinadaos ng December 25? Hindi man nga yun ang eksakto. Kasi nga po, well-recognized, universally and recognized worldwide ng Christmas ay kinikilalang December 25. At naniniwala po ako, hindi naman tayo nakatali sa pechet lalo't sa araw. Ang Diyos ni-honor at nire-respect din po kasi binigyan natin ng pagkakataon ng kanyang anak ay ating ipagdiwang. Sa diwa pong ito, ay dumabati po ako sa inyo in advance. Have a blessed, joyful, Merry Christmas. Magandang gabi po and God bless.